Iniwala at nananampalataya po kami na ang banal mong Espiritu ang maglalagay po sa aming mga puso, Panginoon, ng lahat ng aming ilalapit sa iyo, sapagkat ang lahat ng ito ay iyong kalooban at ang nais mo sa iyong mga anak, Panginoon, na kaming lahat ay gamitin mo, Panginoon, na magdala ng panalangin para po sa iba. Maraming salamat, and dear Holy Spirit, you are most welcome in this place. Alam po namin na nananahan ka sa aming mga puso. Subalit nais po namin na ang lugar na ito na aming pong pinagdarausan ng panalangin, grupong pananalangin, Panginoon, hayaan mo na malaya po siyang makakilos sa aming kalagitnaan. Hayaan mo po, Panginoon, na ang puso't, diwa at mga isipan po namin ay maifocus po namin sa iyo, Panginoon. At sa aming pasisimula ng aming pong gawaing ito, dakilang Diyos, pagkaisahin mo kami sa Espiritu, na sa aming pong pagpupuri at pagsamba, wala po kaming maitaas na laman, wala po kaming maitaas sino paman, kundi ang pangalan na inilagay mo sa silong ng langit, na sukat ikaligtas ng lahat ng tao, ang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Wala po kami bang itinataas, kundi ang kanyang pangalan lamang. Hallelujah! At sa gabi pong ito ng aming pong gawain, dakilang Diyos, ikaw ang maparangalan, ikaw ang maitaas, at mabigyan ng pinakamataas na papuri at malalim na pagsamba. At sa oras pong ito, naniniwala at nananampalataya po kami na ang katagumpayan ay ginawad mo na sa aming lahat. We bless your name, we praise you. This is our prayer, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Praise God! Sige po, aking tinatawagan na po ang mangunguna sa pag-aawitan. Hallelujah. Once again, magandang gabi din po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Sister Wing, could you open the TV at the back? Thank you. May remote po ata yan. Alright. So, pwede bang itian natin ang ating katabi? Ayan. At kumustahin po natin. Hallelujah. Ayan po. Alright. Hello po. Ayan, sapagkat ang gabing ito is a big night na kung saan tayo ay muli nagkakaisa tayo na papurihan ng ating Panginoong Diyos. Pasasalamatan siya at itaas natin ang ating papuri, no, sa Kanya. Dahil Jesus Christ is the only path to God and salvation. He is seen at the embodiment of the divine truth and the ultimate reality of God. He is also the source of our spiritual and eternal life. Sa kanya pong huling statement doon sa John 3:16, sinabi po niya, "No one comes to the Father except through me." So, ito po ay nagpapahiwatig that a relationship with God is only possible through Jesus Christ. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos at sama-sama po nating awitan ang ating Panginoong Diyos na buhay. You're the only one I need. I turn to you and you will always there. In troubled time it's you I see. I thought you was that all I need. I humble and lay
one way. Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every now and everywhere. Your grace abound too deeply within me. Hallelujah. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever, forever, that's the way. Come on. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Come on, let's declare. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah. We praise your name, oh Father God. Oh, hallelujah. We praise you, Lord. Amen. Hallelujah. Let us continue to dwell in the presence of our living God as we continue to worship Him in spirit and in truth. Sabi nga, for the Lord is seeking for those worshipers who will truly worship Him in spirit and in truth. Pwede po ba natin bigyan ng pinaka-the best na palakpak ang ating Diyos na buhay na pinupuri natin sa gabing ito? For He deserves the highest praise, the highest worship that we could offer. And I have a question po sa inyo sa gabing ito. Do you believe that there's power in the name of Jesus? Parang mahina po. Do you believe that there is power in the name of Jesus? Amen. Hallelujah. And katulad nga po ng story dun sa Acts 16, di ba? When Paul and Silas was in prison, and instead na they murmur o complain sila sa Lord, what they did, nag-pray sila, they worship the Lord. And they suddenly, sabi doon, there was an earthquake. And then the prison doors were open. The chains were loosened. That's how powerful ang ating Lord sa gabing ito. He is the same God during those times, and He is the same God na kasama natin sa gabing ito. He never changes. Let us continue to stay in His presence and speak the name of Jesus over our lives, over our families, over our workplaces, wherever we are, as we believe that whenever we speak His name, there is breakthrough.
this with all our heart. I speak Jesus. Once again, let us declare, I just want to speak the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Every dark addiction starts to break. Ring, there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Declare with all your heart as you believe. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Let us continue to lift our voices. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul, let's declare. I speak Jesus. Let us declare your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Oh Lord, you are the resurrection and the life, oh God. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. This time, this is the moment that we will shout the name of Jesus over our lives, over our families, over our workplaces, over the Philippines. We will continue to declare that in the name of Jesus, there is power. He is our omnipresent God, our omnipotent God, our omniscient God. Come on, let us continue to declare. Shout Jesus from the mount. Say this with all your heart. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout the name of Jesus. From the mountain, Jesus in the street. Jesus in the darkness. For no weapon formed against us shall prosper. Jesus For my family, declare the salvation for your families, people of God. Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountains. Jesus in the street, shout Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for our families. for my family, I speak the
so that at the name of Jesus, every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Hallelujah. Let us continue to worship our Lord. He deserves the highest praise. Open up your mouth and declare your worship, your praises, your adoration to the God who gave us the salvation and the eternal life that we can never imagine. Hallelujah. That He said in His word that He who began the good work in you will finish it until the day of Jesus Christ. Hallelujah. We declare our worship and praises to you, our King. We thank you for the cross. We thank you, oh God, for always letting us feel, Panginoon, of your presence, oh God. We thank you, Holy Spirit. We acknowledge your presence on this place. We thank you, Jesus. We thank you, Father, oh God. Oh, truly, Lord, na hindi namin kayang tumbasan, oh God, ang lahat na binigay mo para sa amin, Panginoon. But sa oras na ito, oh God, nawa ang aming pagpupuri ay naging masamyong handog sa banal mong trono, oh God, because this is what we desire, Panginoon. Walang ibang maitaas, walang ibang mapapurihan, walang ibang maitakila, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon. Your name that is above every other name, oh God. For you are always in control of our lives, Panginoon. Muli po sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat, oh God. We declare a victory, Panginoon, the victory sa buong gawain na ito. We give you all the glory, honor, praises, and adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Napakabuti po ng ating Lord at patuloy niya po tayong nililift yung pong ating spirit. Truly, He is our strong tower. Amen po. Sabi nga po sa kanyang salita, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. So ano man po yung kalalagayan po natin, wala po tayong ibang dapat gawin kundi tumawag sa ating Panginoon dahil hindi niya po tayo iwan at hindi niya po tayo pababayaan. Amen po. At sa gabi pong ito ay tayo po ay makakarinig muli ng encouragement galing po sa ating Lord. At tayo po ay ituon po natin po ating mga puso at ating mga sarili para hindi po natin ma-miss kung ano po yung nais na ipaabot po sa atin ng Lord dahil alam po natin na ito po ay magagamit po natin na kalakasan sa mga darating na araw. Amen po. Dahil ang salita po ng ating Panginoon ay buhay na ating pong magagamit sa araw-araw. Amen. At yan rin po ang pagkain po na ating kaluluwa. Na kung paano po tayo kumakain physically ay higit po na kailangan po natin yung word niya para po ipid po ang ating pong soul. Amen po. At sa gabi pong ito ay ang gagamitin po ay wala pong iba kundi ang masipag na lingkod po na ating Panginoon. Ang overseer po ng Judge sa 24, wala pong iba kundi si Pastor Jason Alejo po. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Nakakabitin yung yung ating praise and worship. Naramdaman nyo ba na mayroong kumalas? Naramdaman nyo ba na medyo gumaan yung mga pakiramdam ninyo? Amen. So, dumako na po tayo sa ating pag-aaralan. Short encouragement lamang po, hindi po ito sermon . Pero kung mamarapatin nyo, di ba? Amen. So, mayroon lang po akong 20 to 25 minutes po. Kaya tayo po muna ay manalangin at ipagkatiwala po natin sa Lord ang mensahe niya. Amen. Heavenly Father, we bless your holy name. We give you glory and honor sa gabing ito. Kayo po ang
ah, nagmamay-ari ng tronong ito, O Lord God, ng sanctuary ito. And patuloy ka naming inaanyayahan na buksan mo ang aming puso't isipan sa iyong mga salita. Bless your word and bless your people, Lord God. Holy Spirit, bigyan mo kami ng pangunawa upang ma-absorb namin, O Lord God, yung mga salita na aming maririnig sa gabing ito. Ganon din, O Lord God, sa mga kapatid po namin sa Zoom at sa face-to-face, O Lord God. We believe, O Lord God, that there is no limit in your power, O Lord God. You can penetrate anywhere, O Lord God, and you can move anywhere. Thank you so much, Father God. We bless your holy name in Jesus' name. Amen. So palakpakan muna natin ang Panginoon. So magandang gabi po muli sa bawat isa. And I hope na kayo po ay excited na para sa salita ng ating Panginoon. Kung gaano ako ka-excited na ibahagi ito sa inyo, I believe na mas excited kayo. Amen. So, prayer intercessory service. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa John chapter 5. Alam ko po, familiar na po ito sa inyo, itong kwentong ito. Ang sabi po dito, after this, there was a feast of the Jews. And Jesus went up to Jerusalem. Now, there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda. So, ibig sabihin po ng Bethesda sa Hebrew is house of mercy, having 5 porches. Verse 3, in this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. And verse 5, now a certain man was there who had an infirmity 38 years. Wow. When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, do you want to be made well? The sick man answered him, sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me. 8, Jesus said to him, rise, take up your bed and walk. And immediately the man was made well, took up his bed and walked, and that day was the day of the Sabbath. Okay, ang title po ng ating mensahe po sa gabing ito, paki-plus, everything changes now. Okay, pakisabi po sa inyong katabi, everything changes now. Narinig nyo na ba yung phrase na ito? Narinig nyo na ba? Familiar ba sa inyo yung phrase na ito? Everything changes now. Maari po, hindi man lahat tayo dito is nakaranas ng mga bagay or iba-iba yung pinagdadaanan po natin or pinagdaanan natin na kung saan para bang stuck up tayo. Yung parang hopeless situation na talaga. Kumbaga parang wala ka ng magagawa, para sa sitwasyon na yon. Naranasan niyo po ba yon? Yung ganong sitwasyon sa buhay niyo? Na para bang sobrang bigat ng dinadala mo, sobrang intense yung kaaway sa buhay mo na para bang wala nang pag-asa. Wala nang pag-asang makabangon, wala nang pag-asang makarecover, ma-restore. Maaring may mga ilan po dito sa atin, hindi man lahat is pare-pareho yung sitwasyon. Iba-ibang level yung ating pinagdadaanan. To the point na talagang nawawalan na tayo ng pag-asa. Hopeless situation na. Kumbaga, desperate. Kumbaga, yung ating mga decisions minsan, nagiging desperate po tayo. Amen? Wala na tayong ibang matakbuhan, So, parang hindi mo na malalampasan yung mga kinakaharap mo or maaring may mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo kayang iwanan, Para bang hindi mo kayang bumangon. Hindi ka makaalis-alis doon. Alam niyo yung parang kumunoy ba yung tawag doon? Kumunoy? Na pag ikaw ay napunta doon, ang hirap mong makaalis. Stuck up ka doon.
Ano kayang pwede nating gawin sa mga ganong sitwasyon? Ano ba yung pwede nating gawin? Kagaya po ng kwento pong ito, sa John chapter 5. Alam ko po marami na kayong mga narinig na mga katuruan patungkol dito. May healing, may deliverance, di ba? May endurance, perseverance, whatever it is. Ang Lord, ang nais niyang iparating po sa atin sa gabing ito, you need to take heart and rise. Are you ready? Everything will change now. Amen. So, tatlong bagay lamang po Tatlong bagay lamang po ang makikita po natin dito sa kwentong ito. So, sa kwento po is mayroong belief, Hindi natin alam kung saan ang galing yung belief na yun kasi maraming mga pinanggagalingang mga superstitious that time nung panahon ng ating Panginoon na kung saan galing sa mga Greek ng mga paniniwala, di ba? Mga Diyos ng mga ang dami, So maaring itong paniniwalang ito, maaring totoo, maaring hindi kasi hindi naman sinabi sa Bible na mayroon talagang gumaling. Mayroong paniniwala na pag dumating daw yung anghel at in-stir up yung water dun sa pool, kung sino man yung unang makarating doon, is gagaling. At ang sabi ng Bible, napakarami sila doon, multitude. Iba-iba, may bulag, may pilay, mayroong lame, may mga... So iba-iba po, ibig sabihin, mga PWD yung mga nandun, mostly. But there is one person na sobrang siguro siya na po yung pinaka-hopeless. Pinaka-grabe po yung sitwasyon that time. Imagine 38 years of infirmity. Imagine that araw-araw nandun po siya, umaasa siya na mayroong tutulong sa kanya. For more than 30 years, wala pong tumulong. For more than 30 years, umaasa pa rin siya na one day mayroong magbubuhat sa kanya, itatapon na lang siya sa pool, para gumaling. At siya yung maunang pumunta doon. It never happened. Imagine yourself, imagine po natin yung ating sarili na nandun sa sitwasyon ng taong ito. Ano kaya yung mararamdaman natin? So tatlong bagay po na pwede nating matutunan. 3 things to do when trapped in hopeless situation. Number 1 po, identify false assumptions. Amen? Kailangan nating ma-identify yung false assumptions. Yung mga tao doon, lahat ng may mga karamdaman doon, naniniwala sila doon sa superstitious belief na yon. Na one day, pag sila ang nauna doon sa pool na yon, pag dumating yung anghel, gagaling sila. But it never happened. It never happened. Ganon din po tayo mga kapatid. Pag tayo ay dumaranas ng mga problema, ganito yung assumption natin. Minsan, idadaan ko na lang sa mabuting usapan. Di ba? Na pag ako ay medyo nakainom ng konti, mawawala na yung problema. Pupunta muna ako sa aking barkada, magkakaroon muna kami ng session para mawala na yung problema. Idadaan mo sa mga bagay na kung saan false assumption. Assumption lang yun. Pagdating ng kinabukasan, ganun pa rin yung problema mo, hindi naman nawala eh. Amen? May problema ka ngayon, broken-hearted ka. Kasi nga, nag-away kayo ng iyong asawa, o kaya, binasted ka ng inyong nililigawan. Hindi muna ako mag-church kasi broken-hearted ako eh. Kailangan ko munang mapag-isa. Para ako ay medyo maging okay. Pag ikaw ay mag-isa naman, hindi naman lalong naging hindi okay. False assumption, mga kapatid. You need to identify that. Yung 38 years in infirmity,
umaasa siya na balang araw mayroon ding tutulong sa kanya doon kasi nga naniniwala sila doon sa superstitious belief na yon na pag na-stir up yung water na yon, gagaling sila. Nag-uunaan talaga sila doon. Multitude of sick people. Amen? So kailangan po nating ma-identify para mawala po tayo doon sa situation na yon of being hopeless. Matatrap po tayo dyan pag hindi natin ma-identify yung bagay na yan. You only need our Lord Jesus Christ. You know? The only way out is our faith in our Lord Jesus Christ, not superstitious beliefs. Amen? Hindi po sa mga paniniwala na mayroon ang mundo o mga paniniwala na narinig mo lamang. Mag-base tayo dun sa truth of the Word of God. Ano ba yung sinasabi ng ating Panginoon sa buhay mo? Ano ba yung pangako ng Lord sa buhay po natin? Ang sabi sa John 8:30-36, "And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Therefore, if the sons make you free, you shall be free indeed." Amen? There is power in the name of Jesus. Maniwala po tayo that there is freedom in the name of Jesus. Makakalaya ka sa kung anumang problema na pinagdadaanan mo ngayon. Makakalaya ka kung anuman yung pinagdadaanan mo ngayon. Anuman yung mga binabato sa iyo ng kaaway. In all aspects of your life. Hindi lamang po spiritually po ito. Even physical, financial, emotional, mental. In all aspects of our lives. Tingnan niyo po yung sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Para bang wala nang pag-asa. No? Lahat na lang ang tingin tuloy natin sa lahat ng mga politicians, corrupt. Pero hindi po ganun ang dapat paniniwala po natin. There is hope. Ang sabi po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, "If my people who call by my name will humble themselves, seek my face, ask for forgiveness, I will forgive them. I will hear them in heaven, and I will heal their land." Dapat dito po nakatuon yung ating paniniwala. Hindi po sa mga false assumptions. Ay hindi, dati nang ganyan kultura na ng ano yan. Talagang corrupt na talaga. Kung yun ang paniniwala mo, matatrap po tayo doon sa hopeless situation na yun. As a Christians, we need to stand up. We need to take heart and rise. Amen? May mga personal man tayo mga problema or problema man ng ating bansang Pilipinas. As a Christians, we need to do something. Kailangan po natin ibaling yung ating paningin doon sa pwedeng tumulong sa atin. Psalms 46, "God is our refuge and strength, a very present help in trouble." Amen? Praise God. So number 2 po tayo para hindi masyadong humabay. No? Number 2, acknowledge weakness. Amen. Sabi po doon sa binasa po natin, verse 7, sabi po ng ating Panginoon kasi, tinanong niya yung may sakit. Amen? Tinanong po niya "Do you want to be made well?" Ang sabi po ng yung lalaki, sabi niya sa verse 7, "The sick man answered him, 'Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me." So wala siyang katulong. So we need to acknowledge that we are weak. Wala tayong pwedeng asahan kundi ang ating Panginoon. We need to be honest to the Lord. We need to be honest and acknowledge that we are weak. Hindi natin kaya sa ating sariling kakayanan. Mapapagod ka, kapatid. Huwag mong bunuin mag-isa. Mayroon tayong Diyos na ang sabi niya, "Come to me, those who are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you." Mayroon pong pangako ang ating
Panginoon. Hindi mo kailangan dapat lutasin yan sa sarili mong kakayanan na mag-isa. Amen? Mayroon tayong Diyos na kailangan sandalan at mayroon tayong Diyos na handa pong takbuhan. And we have a church that we can rely on to encourage one another. We have a family. The church is meant to be united. Kasi nga, ito yung bride ng ating Panginoon eh. Kailangan, bago dumating ang ating Panginoon, nagkakaisa po ang kanyang bride. Pag hindi ka naaayon doon, may iwan ka. Amen? Marami mang denominations ang church, but there is one bride, Christ, the church. There is local church, small c, na pwede nating maging local community, but there is a bigger church. Amen? So doon po tayo dapat kumuha ng ating lakas sa ating Panginoon. Amen? So acknowledge, hindi mo kaya yan sa sarili mo. Aminin mo na hindi mo kaya. Mahina tayo eh. Nasa flesh tayo, sabi nga ni Pablo. May mga bagay na gusto kong gawin pero hindi ko kayang gawin. Because of the nature na meron tayo. But praise be to God, sabi niya, dahil pinalaya siya ng ating Panginoong Hesus. Nakakayanan niya na overcome niya ng mga bagay na yon kasi mayroon siyang sinasandalan. At yun ang ating Panginoon. Amen? Pangatlo, so, ang sabi po pala doon sa John chapter 15, pasuyo po niya. John chapter 15, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me, you can do nothing. Philippians 4:13, sabi po, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Pangatlo po, fix your eyes on Jesus. God is bigger than any problems you're facing right now. So you need to ignore the noise. You need to fix your eyes on Jesus. Amen? So sabi doon sa Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen? So we need to fix our eyes, not on the pool. Alam niyo po yung The Chosen series? Sino pang nanonood dito ng The Chosen? Amen. Actually, yung story ito is napanood ko sa isang episode dun sa The Chosen at napakaganda po yung pagkaka-dramatize, dramatization po kasi yung doon. So ang tanong ng ating Panginoon, sabi niya doon, do you want to be healed? Di ba? Sabi niya, do you want to be healed? Sabi niya. Ang sabi ng lalaki, bakit dadalhin mo ba ako doon sa pool? Sabi niya, dadalhin mo ba ako doon sa pool? Sabi ng ating Panginoon, hindi kita dadalhin doon. That's not my question, sabi niya. Then, nakatingin pa rin yung lalaki doon sa pool. Umiiyak, sabi niya, paano ako gagaling? Wala namang nagdadala sa akin doon. At kung dumating man yung anghel para i-stir up yung pool na yan, maraming nauuna sa akin. Inaapakan ako. For 38 years. For his whole life, araw-araw po siyang nandun sa temple. Sa pool na yon, araw-araw hoping that someday, ang sabi sa kanya ng ating Panginoon, you don't need that pool. The pool is nothing to do with you.
You only need me. Nung sinabi ng ating Panginoon yon, nagkaroon siya ng hope ngayon sa kanyang buhay. Who are you? Who are you? Minsan kasi, nakatuon yung ating buhay doon sa laki ng problema. Amen? Minsan kasi, pag may problema na tayo, kumbaga, wala na. Nakakalimutan mo na mayroon pang mas malaking Diyos na siya lang yung solusyon ng problema mo. Amen? You need to fix your eyes on Jesus. Marami tayong mga pull eh. Maraming pull sa buhay po natin, maraming distractions, marami tayong mga bagay na nakatuon yung ating mga buhay, no? Hindi natin nakikita ang ating Panginoon na siya lang pala yung solusyon ng ating problema. Minsan, nagiging huling option pa nga natin ng ating Panginoon eh. Ginawa mo ng lahat. Pero the grace of God nandun pa rin. Even if He is your last option. Even if He is your last option, siya pa rin yung magiging sagot ng problema mo. Amen? Hallelujah! Palakpakan po ng ating Panginoon. So, 3 bagay po yung ating pinag-aralan lamang po dito. Identify if we need to get out dun sa trap ng hopeless situation. We need to identify false assumptions sa buhay po natin. Acknowledge your weakness, fix your eyes on Jesus. Sa conclusion na po tayo, mabilis lamang po yung mensahe. Ang sabi po dito, this wasn't just physical healing. It was Jesus calling someone to completely abandon their old life. Doon sa scene po ng The Chosen, ang ganda po ng na-amaze ako doon sa set. Nung time na sabi ng ating Panginoon, rise up, sabi niya dito, take up your bed and walk. So unti-unti niyang naramdaman na nagkakaroon ng lakas yung kanyang mga paa hanggang sa tumayo siya at gumaling yung lalaki. Tapos binitbit niya yung kanyang bed. Ang sabi ni Pedro, sabi niya doon, dalhin mo ang iyong mat. Dalhin mo ang iyong mat. Sabi ng lalaki, hindi ko na kailangan to eh. Hindi, dalhin mo lang, sabi ni Pedro. Because everything changes now. Everything changes now. From hopeless situation to full of hope. Amen? Shifting our focus from pool to the living water. Amen? And from carrying a mat to carrier of God's glory. Ganyan po yung kayang gawin ng ating Panginoon. He can take you out. Sabi ni Garby, take me out from the dark, O Lord. Amen? Parang ganun po yung nais gawin ng ating Panginoon sa buhay po natin. If we turn our eyes, if we fix our eyes unto the Lord, if we surrender our lives unto Jesus, if we abandon our old selves and surrender unto Him. Amen? Everything changes now. In the presence of God, everything is possible. In the presence of God, everything. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Mangyayari lahat sa presensya po ng ating Panginoon. Chains will be broken. Sabi ng ating worship leader, kaya ang sarap pong magpuri kanina. Amen? So if you are in a hopeless situation right now, mga kapatid, sa atin, mga kapatid na nasa Zoom, I know naririnig niyo po yung salita ng Panginoon. And if you are in that situation right now, that you are
feeling hopeless. You are in doubt. You are in pain. You are in brokenness. You are in situation na kung saan parang wala nang nangyayari sa buhay mo. Wala nang nangyayari dun sa relationship mo. Wala nang nangyayari dun sa career mo. Wala nang nangyayari dun sa situation ng family mo. Sa tingin mo, walang nangyayari sa buhay mo. Spiritually, financially, physically, any situation na mayroon ka ngayon, God is talking unto us right now. God is talking unto us. Kagaya po, this man who has an infirmity of 38 years, kayang-kaya pong gawin ng ating Panginoon because He is the God of the turnaround. He can turn around your situation. He can turn around everything, every problems. He can turn your worries into worship. He can turn your fear into faith. Amen. That's our God. And His name is Jesus. Amen. Praise the Lord. To God be all the glory. God bless you all. Amen po sa powerful na exhortation po sa atin sa gabing ito. At truly, napakabuti po ng ating Lord na sa encouragement na ipinabot po niya sa atin na talaga pong in need po tayo ngayon ng kanyang word. Amen po, na siya pong ating magagamit sa mga darating na araw. Amen po. At dadako po tayo ngayon sa ating pong prayers, sa ating pong group prayers. At meron po tayong muling 3 groups. Ang group 1 po, ang healing, ang ministry po, na pangungunahan po ni Brother Joel Dinaki. Narito po ba? Amen po. At ang group 2 po sa General Ministry, pangungunahan po ni Brother J. Amen, sa Jetsa 24 po. At ang group 3 po sa healing ni Pastor Mark Jason Acosta. Amen. So, dito po, 1 and 2, at ang group 3 po ay pwede po sa labas. Amen, Pastor. Amen po. At maging sa online din po ay pangungunahan po tayo ni Pastora Cheryl. At meron na rin po mga naka-assign na prayer leaders po sa online. Sa ministry po, si Brother Rod Ambrose. Ang group 2 po, General Ministry, si Pastor Nilo. At ang group 3 po, Healing, si Sister Yoli Panaga. Amen po. So, ilan po tayo ngayon sa Zoom? Hope and pray, dyan pa rin po sila hanggang sa matapos po ang ating gawain sa gabing ito. Amen po. At sige po, tayo po ay... ako na po yung number 1. Yung mga naka-assign po ay hindi na po kasali Amen. sa Magandang gabi po bilang. mga Amen po. Ako na po intercessors ang ng one. Panginoon. So, na-announce na po kanina ang ating mga prayer leaders. So, akin na pong bubuksan po ang ating pong break room at maging conscious lang po, reminder lang po tayo maging conscious po sa ating time. Maraming salamat po. Katabi po ni Brad